Search tutorial naman paano gamitin coins.ph. Sige, pakita ko. So, dito ngayon ako sa homepage ni Coins. So, simulan muna natin so paano mag-deposit. So, click lang natin itong cash in. And then dito, maraming options kung paano tayo magpapasok ng pera. So, ayan sa top picks nila yung GCash, ShopeePay, ito Union Bank. And kung gusto niyo pa sa pinakababa, explore lang kayo. Ito mga e-wallets nila. Siyempre, pasok dyan yung Banana Pay and GCash GrabPay. And more, no? Click nyo lang itong view all options. Sa banks, ganun din. Meron silang, ayan, dami. May BDO, BPI, yun yung mga sikat, no? CIMB, Citibank. So, nandyan, marami naman tayo options for depositing using banks. At remittance centers. So, kunwari nakapagpasa ka na ng pera sa Coins.ph account mo. So, simulan na natin ngayon mag-buy and sell. So, let's say wala ka pa masyadong idea paano yung pagbasa ng chart, yung mga medyo ma-technical na, no? So, mas maganda simulan mo muna dito sa buy and sell na button, yung color blue. Dito kasi parang i-convert mo lang yung pera mo dun sa crypto na gusto mong bilhin. So yan, kiklik ko tong buy and sell button, mapapansin natin dito yung mga options na meron. Sa baba meron trade on Coins Pro, later na yan. So let's say gusto ko lang mag-buy. So dito again, para ka lang magko-convert. So piliin natin si Bitcoin, kung magkano yung gusto mong bilhin, i-max mo lang o adjust mo dito, mag-type ka lang, and then purchase. Yun na yun, tapos na. Sa pag-sell naman, let's say meron akong XRP. So gusto ko ibenta yung XRP ko. Pag kinlik ko yung max, papakita na dito sa baba, 348 daw yung conversion neto. Pag sinel ko yan, okay na yun, tapos na. So, walang charting na mangyayari dito. Now, kung sanay ka na tumingin ng mga sa technical side, like yung sa charting nga, so maganda, piliin mo na yung Coins Pro. So, pwede nating piliin doon sa kaninang pinindot ko, buy and sell button, or itong nasa baba mismo ng screen, Coins Pro. So, dito makikita mo na yung charting talaga, no? Nandito yung order book, lahat na, mas technical siyang tignan. So, mayroon na tong time frame niya, 4 hours, 1 day. And then, kung gusto mo pumunta ng Bitcoin, click nyo lang tong USDC/PHP sa taas. And then, piliin nyo kung ano yung gusto nyo. Sa akin, naka-favorite si Bitcoin. Click lang natin yan. So, currently, ang presyo doon ni Bitcoin is 3.8 million pesos. So, kung gusto ko mag-buy, ito yung green button sa baba. Gusto ko mag-sell, click mo lang yan. Ayan, ganyan. Pwedeng limit, market, stop. Limit. So, limit na lang muna tayo, no? So, pwede kong adjust dito. Ito nyo. So, automatic na rin niya ipapakita kung magkano yung conversion rate o yung amount na makukuha ko. Ngayon, alam mo na paano mag-deposit at mag-buy and sell ng crypto. Ngayon, explore naman natin ano pa yung mga ibang features ni Coins.ph app. Ngayon, gusto mo nang i-monitor kung ano nangyayari sa account mo. Puntahan mo lang yung portfolio, nasa pinakababayan. And dito, makikita mo na yung mga pinagbibili mong crypto. So, sa end ko, meron akong XRP, may Bitcoin, may Chainlink. So, ayan, makikita ko kung tumataas o bumababa siya, no? So, madalas, pag ino-open mo si Coins.ph, baka ito yung lagi mong puntahan. At mapapansin nyo sa taas, meron ding send and receive. So, parang nag-deposit and withdraw rin to using yung pinakita natin kanina sa bank or mga e-wallets, at pwede rin ditong mag-send and receive using crypto. Ayan, send crypto, receive or deposit crypto. Ngayon, kung gusto mo nang i-check yung presyo, no, ng mga crypto, so pwede natin gawin yan dito kay Coins.ph. So sa baba o katabi ng portfolio, may prices dyan. At from here, pwede na nating makita yung presyo ni Bitcoin, Ethereum, XRP at iba pang mga available crypto na pwedeng i-trade kay Coins.ph. At sa mismong app din, makikita natin dito yung mga promos, update, and news na meron kay Coins, no? So dito mismo sa homepage, baba lang kayo, ayan, makikita niyo yung promos nila, and hold and earn, yan, ina-offer yan ni Coins. At syempre, itong airdrop fiesta. So, mga paps, madali lang gawin to, join kayo. Ano ba yung bago pa sa kanila? Yan, baba lang kayo, what's new, ayan. So, lahat nandito mga paps, basahin na lang. So, yun, napakadaling intindihin at gamitin ni Coins.ph app. So, kahit baguhan ka, madali mo maiintindihan o magagamay itong application na to dahil user-friendly naman. Now, kung wala ka pang account, just go to my bio and click mo yung Coins.ph to start creating account. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please comment lang kayo at magre-review pa ulit tayo.